Good day to each and every one of our televiewers. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programa ng Iglesia ni Cristo, Gabay sa Mabuting Asal. Magandang araw po, kapatid na Nixon. Magandang araw sa iyo, kapatid na Lu, at magandang araw po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Samahan po ninyo kami sa isang makabuluhang talakayan sa araw na ito. Yes po, napaka-important po talaga ng pag-uusapan po natin ngayon. Yung excessive po na kalungkutan at yung loneliness po na tinatawag. So ito nga lang po, halos lahat naman po ng tao po sa mundo, siguro naman po, ay nakakaranas po ng loneliness. Tama po. Hindi lang po ito yung panahon na malungkot ka dahil wala kang kasama. At totoo, ito yung mga panahon na sa kabila po ng marami kang kausap, marami kang kasamang mga tao, pero pakiramdam mo pa rin nag-iisa ka. Pakiramdam mo pa rin na isolated ka sa kabila ng marami kang mga kasama. So mabigat po sa pakiramdam po, no? When you have family, you have friends, you might have classmates, or maybe office mates po. Opo. Pero feeling pa rin natin ay disconnected po tayo sa mundo, sa kanila po. Opo, may marami po mga pagkakataon na nararanasan natin iyon. Actually, ang loneliness po ay isang normal lang na emosyon na nararamdaman, nararanasan ng isang normal na tao. Hindi po ibig sabihin na kapag nakaramdam ka ng matinding kalungkutan ay agad-agad may problema na. Ang totoo, maraming pagkakataon sa ating buhay. Halimbawa, may nawalang mahal sa buhay o taong mahalaga sa atin, o kaya kung meron tayong mga goals na hindi natin na-achieve, talagang makakaramdam ka ng matinding kalungkutan. Pero tandaan natin na huwag lamang itong makaapekto sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. So I have a question po, kapatid na Nixon. Is loneliness always a bad thing? Hindi naman, no? Ang loneliness, yung kalungkutan, kahit pa sabihing matinding kalungkutan ito, ay normal ito na emosyon na nararamdaman o nararanasan ng isang normal na tao. Lahat tayo dumaraan po sa ganito at nararamdaman ito. Lalo na po kapag may mga pangyayari sa buhay natin. Halimbawa po, mayroong isang taong mahalaga na nawala sa atin o nabigo tayo na ma-achieve ang isang mahalagang goal na pinagsikapan natin. Talagang makakaranas tayo ng matinding kalungkutan, no? Iba-ibang bahagi ng ating buhay, ano man ang estado natin, ano man ang edad. Kahit yung mga kinikilala nating taong na alam nating malakas sila, nakakaramdam din po ng kalungkutan, kahit yung tinatawag na matinding kalungkutan. So if loneliness is a valid and normal thing po, kailan po siya nagiging a point of concern? Kailan po siya nagiging Okay, magandang worrisome? tanong po yan, no? Kapag yung kalungkutan ay persistent, no, at napakatagal, kung ito po ay nakakaapekto na sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, naapektuhan nito ang ating relationship sa ibang tao, o kaya may mga pagkakataon na talagang socially nag-withdraw tayo sa interaction from other people, talagang lumayo tayo, ayaw na natin makipag-usap. Ibig sabihin, yung ating self-esteem, yung ating pananaw sa ating sarili, naapektuhan na ng matinding kalungkutan. Doon po tayo magsimulang mag-alala. Tandaan natin, no, kapag nakaranas tayo o nakaramdam ng kalungkutan, hindi po ito ibig sabihin na mahina tayo o mayroon tayong problema kaagad. Uli, kailangan lang nating i-regulate yung kalungkutan na iyon. Kung talagang napakatagal, no, hindi na siya yung parang episode lang, no, isang passing lang na emotion, doon tayo dapat na maging concerned kung matagal siya. For example po, sa isang nanay halimbawa, na buong araw kasama niya ang pamilya niya, kasama niya yung mga anak niya, nag-aalaga at nag-aasikaso sa bahay. Kung sa napakahabang panahon na bagaman nagagawa niya ito kasi pinoportray niya na kaya niya itong lahat ng obligasyon, pero hindi niya po maisabi yung halimbawa yung panahon na talagang pagod na siya, no? Wala siyang mapaghingahan ng kanyang saloobin o kung saan siya pwedeng umiyak o saan niya sabihin na napapagod na rin ako. Kapag tumagal po na ganoon, maaaring makaapekto yun sa kanya personally, no? Internally. Sa isang tatay rin po na inaasahan na maging provider sa pamilya, no? At kapag may problema sa pamilya, siya rin po ang nag-aayos. Yun ang expectation sa kanya at maging malakas, i-portray na isang malakas na father ng pamilya. Pero kapag dumarating naman yung mga problema at nabibigatan na rin siya, minsan o madalas ang kausap niya, sarili niya lang, no? Ang nagko-comfort sa kanya, sarili niya lang din, no? Wala siyang mapaghingahan ng kanyang nararamdaman. Kung mahabang panahon na ganoon, maaaring makaapekto ito sa kanya, no? Sa kanyang emotional status, pati sa kanyang pagpapasya sa kanyang sarili at maging po sa pamilya po nila. But here's the confusing part po eh. Paano po kayo magiging lonely if you're surrounded with all these people? You have your family, you have your friends, maybe you have your loved ones. Yun nga po, no? Yun ang concerning po doon kasi
maaari ka namang maging masaya, no? May mga tao naman na very comfortable na mag-isa lang, no? They function very well, they are very productive. Pero may mga pagkakataon talaga na regardless kung mag-isa ka, regardless kung nandun yung mga friends mo, regardless kung nandun yung mga taong gusto mong makasama pero sa tingin mo hindi pa rin o walang na-fulfill ng need, no? Nandun pa rin yung lungkot, na parang mag-isa pa rin, na parang walang nakakaintindi sa iyo. Kapag ganoon po na parang walang nakakaintindi sa iyo, doon tayo mag-alala. Pwede ka namang napapalibutan ng maraming tao, pero hindi ka naman talaga napapansin, no? Ito po ay yung medyo mabigat, masakit, kasi hindi mo alam kung ano na ang gagawin, saan ka pupunta, saan ka lulugar. So, kapatid na Nixon, if someone is feeling deeply lonely right now, kung mabigat na po yung pakiramdam po nila, Opo. ano po ang dapat nilang gawin? Mga kaibigan, kapag dumarating po ang matinding kalungkutan, kanino tayo dapat unang mag-reach out? Ganito po ang payo sa atin ng Biblia sa unang Pedro 5 ang talata ay 7. Tell God about all the things that make you sad or afraid or angry. Give your thoughts about those things to Him and let them remain with Him. Do this because you matter to Him. Kapag dumarating ang matinding kalungkutan, agad-agad lumapit tayo sa ating Panginoong Diyos. Sabihin natin sa Kanya lahat ng ating nararamdaman, pagod man yan, takot man yan, lalo na kapag matinding kalungkutan. Unburden yourself. God will carry it for you because you matter to Him. Kung may pinaka-safe para mag-express ng ating emotion, iyon po ay sa maningas na panalangin sa ating Panginoong Diyos. Paano naman po kung mag-reach out po tayo sa ibang tao? Lalo na po kung may pagka-shy, mahiyain po sila. Or yung hindi po komportable po talaga na mag-express po ng kanilang mga thoughts, mga saloobin po nila. Okay, very common po yun, ano? Kasi hindi naman tayo sanay na mag-express ng ating deeper emotions. Opo. Lalo na kapag negative na emotions, wala pong problema po doon, normal po yun. Kung nahihiya man tayo mag-express sa iba, no? Just reach out to someone that you really trust, no? Comfortable ka. Totoo, kung maaaring mentor, maaaring teacher, maaaring counselor, o iba pa, no, na mapagkakatiwalaan natin. Pero for me po kasi na mahiyaan din naman po, it could be easier said than done po. Opo. So paano naman po kung hirap po mag-initiate ng conversation? Okay, naiintindihan natin yan, no? Normal din po iyon. Ang mahalagang tandaan natin ay maging genuine lang tayo sa kausap natin kapag tayo po ay nag-express kung ano talaga yung ating nararamdaman. No? Pwede mong sabihin, no? Can I be honest? Pakiramdam ko wala kasi nakakaintindi na sa akin this few weeks, these few months. O kaya kapag may nangungumusta sa atin, instead of sabihin na okay lang naman ako, pagkakataon yun para sabihin natin na ang totoo, nahihirapan na rin ako lately. No? Kung that one conversation, that one honest sentence can really open a door, no, para magkaroon ng safe environment, safe na conversation kung saan pwede kang mag-express. Paano naman po kaya kung nakapag-open up na po, nakapag-initiate na po tayo ng conversation, pero yung kausap po natin hindi po ganun kaganda ang response po sa atin? Okay, again, naiintindihan natin yon, wala pong masama doon. Kasi isa lang po ang ibig sabihin nun, maaring hindi siya capable na i-cater kung ano man yung gusto mong i-express o ihayag po sa kanya. Maaaring sa pagkakataon din iyon, baka pareho kayong mayroong mga pinagdaraanan, mayroon din silang mabigat, no, na daladala. Minsan hindi dahil sa ayaw nilang pakinggan, kundi dahil sila rin, no, may sarili silang bigat na daladala. Hindi nila kayang magbigay ng emotional support sa maaaring sa pagkakataon po na iyon. So dito rin po pala pumapasok yung ating responsibility bilang kapatid, kapwa-tao, bilang kaibigan po, no? Kapag, tama po yung sinabi po ninyo, no? Kapag may nakita tayo na mahal natin sa buhay, kaibigan, ang totoo kahit kakilala po natin, at alam natin tayo ay may kakayahan, no, na kumausap, handang makinig, o may time at may energy na makinig kung ano man po yung kanilang problema, magkusa tayo, no? Mag-reach out tayo, bahagi ng ating obligasyon sa mga taong mahalaga po sa atin. Yung simpleng pong pangungumusta na, kumusta ka na ba talaga? No? Yung may malaking bagay na maaaring makatulong po iyon sa kanila. Mga kaibigan, maaaring may mga mahal tayo sa buhay, mga kilala, mga taong mahalaga sa ating buhay na nangangailangan ng tulong. Kausapin natin sila, kumustahin natin sila, at i-assure po natin na handa tayong makinig sa kanila. Hindi para i-judge sila, hindi po para mag-lecture sa kanila,
kundi handa tayong umunawa sa kanila. Napakahalaga po nito dahil ang payo sa atin ng Biblia tatungkol sa mga taong mahalaga sa atin, sa ating mga kapatid, sa ating mga kamag-anak. Ang sabi po dito sa 1 Thessalonians 4, the verses 18, encourage each other with these words. Mahalaga po na palakasin natin ang loob ng bawat isa sa atin. Yung lakas na tinanggap natin mula po sa ating Panginoong Diyos, kaya may kakayahan tayong harapin ang ating mga problema, ibahagi natin iyon. Palakasin din natin ang ating mga mahal sa buhay, ang mga taong mahalaga sa atin, magpalakas tayo sa iba. Ito po ang aral na ititinuro sa atin, magbigay tayo ng lakas sa isa't isa. Alam niyo po, kapatid na Nixon, yung friend ko po na nabanggit ko po kanina, kapag po kinakamusta ko po siya, ang sagot lang po niya lagi, okay lang lang po ako. Opo. Pero halata niyo naman pong hindi po talaga siya okay. Okay. Siyempre po bilang concerned friend, I want to help her. So, how do I really make her feel na I'm willing to listen and help her out? Okay, magandang tanong po yan. No? Kapag alam natin na may pinagdaraanan talaga yung taong ating kinukumusta at tiyak tayo na kailangan niya ng tulong, maganda po magkaroon o mag-follow up question. Isang concerning na voice, no? Na anong ibig mong sabihin na sinabi mong okay ka lang? O kaya anong ibig mong sabihin na, for example, kaya mo pa? Anong ibig sabihin ng sinabi mong kaya mo pa? No? Just to express lang na kung pwede mag-elaborate sila ng kanilang nararamdaman, mag-open up sila sa atin at sa ganung mga pagtatanong kasi, mararamdaman nila na nandun tayo, handa tayong makinig sa kanila kung ano man po ang kanilang sasabihin. So it's really important din po pala na maging attentive po if they really mean what they say. Madalas yung salita o yung sagot na okay lang naman, madalas defensive yun, no? Yun lang ang madalas na nating sinasabi. Minsan may nagsasabi na okay lang naman pero umiiyak na. May okay lang naman pero alam mong may gustong sabihin. So kailangan nila ng further na pagtatanong para ma-encourage sila po na magsalita. Ma-encourage sila na mag-express ng kanilang saloobin. Kaya mahalaga rin po pala na maramdaman ng mga kaibigan natin na we are actually and genuinely concerned and interested about their lives. Opo. Mahalaga na mapagkwento natin sila, ano nangyari sa iyo? Nandito lang ako para makinig, nandito lang ako para sumuporta. Yung presence lang ng isang taong handang makinig sa mga ikukwento natin, handang makinig sa mga problema, o kaya sa loobin natin, yung handang makinig lang, sapat na po iyon na safe space para makapagkaroon ng mapag-e-expressan ng kanyang emosyon. Dapat po pala hindi po pinipilit, kundi binibigyan po siya ng safe space Opo, para ng po pagkakataon. Opo, tama po. Especially po these days with the youth, sa aming mga kabataan po, naiisip po namin talaga madalas na I have all these friends, pero hindi ko po tiyak kung mapagkakatiwalaan ko po ba sila lahat. Mahalagang tanong yan, no? At karaniwang concern po yan ng maraming kabataan. Mga kaibigan, tinuro po sa atin ng Biblia kung sino ang tunay nating kaibigan, ang ating Panginoong Diyos. Siya ang nakakaintindi sa atin, siya ang tunay na nagmamahal at nagpapahalaga sa atin. Kaya sa tuwing mabigat ang ating pakiramdam, unahin nating lumapit sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng mga pananalangin sa Kanya. Doon natin nararanasan ang pinaka-safe na space para ibuhos natin ang ating damdamin, lahat ng ating mga alalahanin. Kung halos araw-araw po sa pakiramdam natin ay parang wala tayong direksyon, hindi natin alam kung saan tayo lulugar, walang saysay yung ating ginagawa. Kahit po may kasama ka pero parang nag-iisa ka pa rin. Saan man po o ano man po ang ating sitwasyon, alalahanin natin kung ano po ang ipinapayo sa atin na nakasulat sa Biblia dito po sa John 16:20 and 22. Ganito po ang nakasulat. I tell you for certain that you will cry and be sad, but the world will be happy. You will be sad, but later you will be happy. You are now very sad, but later I will see you and you will be so happy that no one will be able to change the way you feel. Normal po na makaranas ng lungkot, makaramdam ng kalungkutan, at tiniyak po sa atin na hindi po ito permanente. May pangako ang ating Panginoong Diyos na pagkatapos ng pagluha, pagkatapos ng kalungkutan, papalitan ito ng kagalakan, papalitan ito ng kasiyahan. Kaya huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kumapit tayo sa pangako ng ating Panginoong Diyos. Ang pangakong ito, ang panghawakan natin, ito po ang ating panglaban sa matinding kalungkutan. Huwag tayong padaig,
sa matinding kalungkutan na ating nararanasan. Hindi ibig sabihin kapag nakakaranas ka ng kalungkutan, hindi tayo mahalaga. Mahalaga tayo sa ating Panginoong Diyos. Binubuo niya tayo para maging malakas, para po makayanan natin ang mga pagsubok pa sa ating buhay. Feeling lonely certainly does not mean na unwanted ka. Baka lang naghahanap ka lang ng koneksyon sa mga kasama mo, sa mga nakakausap, sa pamilya mo. Siyempre pwede rin sa ating mga mahal sa buhay. And yung kagustuhan na yon, hindi ibig sabihin ito yung weakness natin. This is absolute proof that we were meant for love and connection. And that is innate for us as human beings. Napakaganda ng sinabi mo, kapatid na Lu. At mga kaibigan, salamat po sa inyong pagsubaybay. Nawa ay muli kayong nagabayan ng mga salita ng Diyos sa programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang gabay sa mabuting asa.